Alright, mega love shout out. Good evening mga kakabsat. Mega love shout out sa mga kasama natin. Shout out sa iyo Kabsat Cora Vidal. Good evening. At siyempre sa mga silent viewers natin, huwag kalimutang mag-like and subscribe. Alright, ano pa pag-uusapan natin ngayon, maestro? Pag-usapan lang naman natin mga kabsat kung gaano kaduwag ang mga garapata mga kabsat. Diyos ko Lord Rudy, si Sarah takot na takot sa Senate Court. Asan yung bloodbath? Diba? Nasaan yung bloodbath? Pero matapang sa Davao. Ano yan? Selective attendance? Ay, Diyos ko po, Rudy. Kinakabahan si Lustay mga kakabsat. No? Kaliwat kanan ang problema mga kakabsat. Hindi nila magagawin. Ngayon, pinapabasura yung bagong 3 counts of grave threat. Wala jurisdiction. What? Alak ng kamote. Diyos ko po. Shoutout sa iyo, Kapsat. Mark Bon Jovi Pangan. Michael Pangan. Shoutout sa iyo, Kapsat. Alright. Let's do this. Alamin na natin kaagad. Wala nang paligoy-ligoy. Pag-usapan natin to mga Kapsat. Diyos ko Lord, no? Selective attendance nga ba? VP Sara, sa court ng kuya. Absent sa Senado. Magpasama pa sa kapatid, no? Diyos ko Lord. Duwag yarn. Bakit silent sa Senado pero present sa Davao? Legal ba? O selective ang attendance si VP Sara? Pakinggan natin. Attorney Rene Bueno, mga kakabsat. Followers at Buenos dias, buenos tardes, mga amigos, mga amigas, sa aking mga kompanyeros at kompanyeras, sa aking mga followers at subscribers dito po sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, si Attorney Rene Bueno. Ngayong episode na ito, bago po kayo matulog ng nakadilat ang mga mata, pag-usapan po natin ngayon ang nagte-trending na drama sa politika. Okay. Ito po yung selective attendance ni Vice President Sara Duterte. Bloodbath nga, Attorney, di ba? Kung nabalitaan ninyo kahapon at kanina na itong si VP Inday Sara ay umattend siya sa arraignment ng kanyang kuya ba niya siya, no? Si Congressman Pulong. Okay, kuya niya si Representative Pulong Duterte sa Davao City. Nagkaroon ng arraignment kahapon at nakita nga ng mga reporters na nandoon din, no, si Sara Duterte kasama si Pulong Duterte. Dahil diyan, siyempre, nag-react ang ating House prosecutors. Sa arraignment ng kuya niya may time daw itong si Vice President Sara Duterte at hindi tinatamad bumiyahe. Pero sa sarili niyang impeachment trial sa Senado, takot na takot. Yun, biglang naging missing in action at kahit kailan, no, kahit anino niya ay hindi nagpakita sa Senado impeachment trial. Since day 1 hanggang ngayon, walang Sara Duterte na nagpapakita sa impeachment trial court. Duwag yarn. Saan yung bloodbath na pinagyayabang? Diyos ka pa. So, ngayon ay hihimayin po natin, no, hindi sa emosyon, kundi sa pamamagitan po ng batas ng ating bansa, batas ng Pilipinas. So, ihanda nyo po yung mga utak ninyo. Medyo dudugo. May kon ako dito, Attorney. May ballpen na ako dito. Tutulungan ko po kayong na ako dito, Attorney. Ang tamang pangunawa tungkol sa mga umiiral na batas tungkol dito sa sinasabing bakit doon sa arraignment ni Pulong Duterte ay naka-attend pero dito naman sa impeachment trial ay kahit minsan ay hindi naka-attend itong si VP Sara, di ba? So kailangan natin kasing linawin to, no, for purposes of learning what is really written under the law. Okay, so alam niyo po kasi magkaiba po yung criminal case ni Congressman Pulong at ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. So malaki po ang pagkakaiba niyan. Parang ano lang yan parang breakup lang yan, no? Magkaiba ang dahilan ng it's not you, it's me. So sa kailangan ko lang na
na mahanap ko ang sarili ko. Ang ganun po sa mga magjojowa, di ba? So, yung kaso po ni Congressman Pulong Duterte ay isa pong criminal case. No, classified siya sa criminal case. Ang kaso niya Deborah ay G, grave shout threats, no? At nagkaroon nga po ng arraignment sa Regional Trial Court. So arraignment, ito yung binibista, no? Ito yung ipinapaalam sa akusado ang kanyang mga kasong isinampala sa kanya at sinasabi kung ano ang kanyang mga karapatan, Bongki, shout out. bilang isang akusado. So ano po ang batas na applicable dito pagdating sa arraignment ng isang akusado sa isang regular trial court? So papasok dito po yung 1987 Constitution, yung Article 3, Section 14, Paragraph 2, at yung pong nakasaad po sa revised Rules of Criminal Procedure under Rule 116. Okay, so ulitin ko, ano po ba yung arraignment? No? Although alam ko na, paliwanag ko na to noong mga nakaraang linggo, no, tungkol dito sa kung ano ang ibig sabihin ng arraignment. Ito po yung moment na babasahan ka ng kaso sa korte at tatanungin ka ng judge, guilty ka ba or not guilty? Parang pag tinanong ka ng pamilya mo sa Noche Buena kung may boyfriend o may girlfriend ka na ba, kailangan mong sumagot ng mabilis at diretso sa iyong mga magulang, no? Okay, so kailangan Salamat, Deborah. ba si Vice President Sara Duterte doon? Actually, hindi. Hindi naman siya kailangan pumunta doon sa arraignment ni Pulong Duterte. Papansin So, lang. bakit siya nandoon? Pumunta lang po si Vice President Sara Duterte bilang suporta sa isang kapatid. Walang sinasabi ang revised rules of criminal procedure na kailangan kasama ang paboritong kapatid para maging valid ang arraignment. Hindi po ganun yon. No? Hindi po buy one, take one promo sa fast food dyan. Agad. Lumalabas dyan parang ano lang yan, parang moral support at sa isang kapatid, no, na naharap sa isang legal na problema. So pero wala pong sinasabi ang batas na kinakailangan nandoon ng kapatid, lalong-lalo na kung ito ay umahawak na isang napakataas na posisyon sa ating pamahalaan. So moral support lamang ang ginawa ng Vice Presidente sa kanyang kapatid na si Congressman Pulong Duterte. So ang tanong, bakit doon sa impeachment trial niya, ni minsan kahit guni-guni, kahit ano lang, kahit ang kanyang anino ni hindi nagpapakita. Okay? I don't just recommend Head and Shoulders. Oops, narangan I tayo, choose it Mapsat. as it keeps my Again, sa mga bagong pasok, huwag kalimutang mag-like and subscribe, Mapsat. Maraming salamat. Alright. With the drums. Alam niyo po, yung impeachment trial, uulitin ko, sui generis yan eh. No? It's actually a special politics case. Okay? So, ngayon, ongoing ang trial sa Senado sa impeachment trial court para sa mga reklamo tulad ng graft, betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, at iba pa. So patuloy yan, no, na nagkakaroon ng pagdinig sa ating impeachment court. At ang tanong ngayon is that kailangan bang pumunta ang Vice Presidente personally, physically, no, doon sa impeachment trial court? Ang legal answer is that hindi po required. Yun. Hindi po required ang Vice Presidente na umattend personally sa impeachment trial na kung saan siya mismo ang nasa sakdal. Wala pong ipinag-uutos sa batas na kailangan nandoon siya kada siya po ay hihilingin na umattend ng trial. Sa ilalim po ng rules, ng Senate rules, no, pwede siyang magpadala ng kanyang mga defenders, no, ng kanyang mga lawyers, yung mga defense counsels niya para makipagbardagulan para sa kanya. Okay, so allowed yun. Yung lawyers na lang ang siyang makipag-chikahan doon sa kanyang mga kalaban na abogado. So sila yung parang ginawang frontline na tangke, no? Yung parang sila yung tangkeng nandun sa harapan ng mga kalaban ng mga sundalo. Okay? So kung i-require siya,
na pumunta doon, pwedeng tanggihan ni Vice Presidente dahil wala namang ipinag-uutos ng batas na dapat nandoon siya personally. Hanggat walang direktang It was me, shout out. tinatawag na legal summons na, hoy, magpakita kayo dito, huwag ka magtatago. Legal na umupo lang siya sa opisina at uminom ng kape, no? Magpa-banjing sa bahay habang pinoprotektahan ng kanyang lawyers ang kanyang mga karapatan sa ilalim ng ating saligang batas. Okay, so ano yan? Na kay Vice President Sara Duterte kung gusto niyang magpakita o hindi magpakita sa impeachment trial niya. Ngayon, tingnan natin yung ikumpara natin yung legal rights, no, vis-a-vis or versus the moral obligation. Dito kasi pumapasok yung away ng mga prosecution at ng defense counsel ni Sara Duterte. Para silang mga mag-ex na nag-aaway sa Twitter, no, sa Instagram at sa Facebook. Lahat gustong siyempre lahat yan magpapasikat, di ba? Para makakuha ng media mileage kasi iba naman diyan nagbabalak din pumasok sa politika. Iba naman gusto magpakita na magaling sila o talaga namang sila yung mas marunong. Okay, so dito sa sitwasyon na to, ang argumento ng prosecution team is that obligasyon mo sa taong bayan na harapin ang mga prosecutors face to face. Tignan mo kami sa mata at sabihin sinungaling kami. Yan po ang sinasabi ng prosecutors team, no? Matin si VP Sara, tignan ng mga ang prosecutors at tumingin sa mata ng direkta at para malaman kung nagsisinungaling nga siya. Dito, may right to counsel at right against self-incrimination po sa ilalim ng saligang batas ang Vice Presidente. At saka, bakit niya daw po tititigan sa mata ang mga prosecutors? Bakit? May crush ba sila kay VP Sara? Ay, Diyos ko Lord. Wala siyang obligasyon na makipagtitigan, no? At face to face, no? Makipagtitigan doon sa mga prosecutors, lalong-lalo na yung mga lalaki dahil baka matanong pa kayo na may crush ba kayo sa akin? Yun lang. So, marami po kasing mga nagsasabi na kailangan nandoon ka ikaw yung akusado pero wala pong sinasabing direkta na dapat pumunta siya dyan sa impeachment trial. Although sinasabi ng ating konstitusyon, no, sa ilalim ng Article 11 sa Section 1 na yung public office is a public trust. So ito kasi yung pinaglalaban ng House of Representatives, no, ng House prosecutors rather. So moral duty daw ng isang mataas na opisyal na magpakita para sa accountability. So accountable siya sa tao, so dapat may mga ganitong usapin tungkol sa graft and corruption, tungkol sa public trust, dapat magpakita sila. Okay? In particular si Vice Presidente. Sabi nga nila kung wala kang tinatago, bakit ayaw mong magpakita? Di ba? Para ka namang yung crush mong nag-ghosting lagi sa'yo. Okay. So maraming pwedeng i-cite na batas ang isang tao, no? Not necessarily si Vice Presidente kasi sa ilalim po ng Article 3, Section 17 ng ating 1987 Constitution sa ilalim ng Bill of Rights. Ang sinasabi po kasi doon ay no person shall be compelled to be a witness against himself. So, ito naman kasi yung ultimate shield ni Vice President Sara Duterte, yung isa pang provision na kung saan sinasabi yung right against self-incrimination. So, parang dito sinasabi that I prefer not to speak. If I speak, I'm going to be in big trouble, no? At karapatan ng kahit kanino, no? Sa Pilipinas, mula sa simpleng mamamayan hanggang sa Vice Presidente na manahimik at ipaubaya sa mga abogado ang pagtatanggol para sa kanya. So, karapatan niya yun. So, she cannot be compelled, no, by the House prosecutors na pumunta ron during the trial. Okay, so sa mata ng batas, wala pong nilalabag, no, na provision ng batas si Vice President Sara Duterte. Kung ayaw niyang pumunta doon sa trial, sa sarili niyang impeachment trial, basta nandoon ang mga abogado
na kanyang hinire upang ipaglaban, ipagtanggol ng kanyang karapatan, pwede po 'yon, no? Ang yung ano naman yung pagpunta sa korte, no, ni Vice Presidente doon sa arraignment naman ng kanyang kapatid na si Pulong Duterte, yan po ay purong pampamilyang suporta, no, ng isang kapatid sa isang kapatid na nahaharap sa isang kriminal na kaso during the arraignment. So discretion niya yun kung gusto niyang suportahan yung kapatid niya o hindi siya sasama, ay personal decision niya na yun. So hindi pwedeng ikumpara yun doon sa impeachment trial na kung saan meron din naman siyang diskresyon na wag mo nang pumunta at magpadala na lamang ng kanyang mga abogado upang irepresenta siya during the impeachment trial at ipagtanggol ang kanyang mga karapatan. Okay, so maliwanag yun, no? Actually, that is legally correct naman yung hindi niya pag-attend sa impeachment trial. At malaki ang naging malaki ang naging impact nito dahil doon sa nakita nga sa balita na si VP Sara ay uma-attend sa arraignment ni Pulong habang hindi naman siya pumupunta doon sa kanyang sariling impeachment trial. Duwag talaga, Parang Bongki. sa Duwag unang talaga. tingin, makikita mo talaga na parang very selective. Kaya yung nga, no? kanyang mga desisyon kung saan siya pupunta, sa trial niya mismo o dun sa trial ng kanyang kapatid. Okay? So, I hope na meron kayo napulot muli dito sa aking Salamat, episode Attorney. na to at huwag niyo pong kalimutan na mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe dito po sa aking YouTube na Attorney Rene Bueno. Salamat, Attorney. Magandang gabi sa inyo. Yun may natutunan na naman tayo kay Attorney, no? At tapang atao itong si Sara, no? Sinamahan pa yung kanyang duwag na kapatid, no? Diyos ko Lord. Pero sarili niyang kaso, Diyos ko Lord, nakapaw. Duwag na duwag sa sarili, ay nakapaw. O siya, next topic tayo, mabsat ka agad. Countdown tayo in 30 seconds. Shoutout sa mga bagong pasok. Shoutout sa 123, 123. Live viewers, mabsat. Countdown tayo in 30 seconds.